magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. May dagdag pasakit ngayong napakainit ng panahon. Nag-brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan at Cavite. Pumalyak kasi ang dalawang malaking planta ng kuryente sa Luzon. Mula sa Luzon ng Mandaluyong, nakatutok si Victoria Tulan. Victoria! Mike, sa gitna nga ng matinding init, dagdag na pasakit ang pinagdaanan ng ilan sa ating mga kababayan kanina matapos magkaroon ng rotating brownout. Ito ay dahil isang planta sa Quezon ang nasira. Nagsimula ang problema sa supply sa kuryente matapos masira ang Sual Power Plant sa Pangasinan nitong Miyerkules. Pero ang yellow alert na outlook kagabi, itinaas sa red alert sa hindi inasahang pagbigay ng Pagbilao Power Plant sa Quezon. Kaya mula 1:30 hanggang 5 ng hapon kanina, nakaranas na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan at Cavite ng tig-isang oras na rotating brownout. Kabilang sa mga nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng lungsod ng Maynila, Caloocan, Navotas, Malabon, Quezon City at ilang bahagi ng Bulacan at Cavite. Kami on our part, we will implement what we term manual load dropping schedule or rotating scheduled interruptions to be able to balance the system. We will continue to closely coordinate with the system operator, the National Grid Corporation of the Philippines. Noong Abril pa lang ay nagkaroon na ng mga pagkakataong nagdeklara ng yellow alert ang Meralco sa Luzon. Nangangahulugan ito na manipis na ang supply ng kuryente. Pero hindi pa raw masabi ng Meralco kung mauulit pa sa mga susunod na araw ang rotating brownout. Last April, we've already breached the grid reached the 8,000 megawatts demand. Tumataas pa rin ngayong Mayo. Bagaman matindi ang init, nakikiusap din ang Meralco sa mga consumer na magtipid ng kuryente. Nananatili ring manipis ang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Sa ilang bahagi ng Mindanao, ilang buwan na ang araw-araw na hanggang 8 oras na brownout. Mike, ayon sa Meralco, as of 4:58 p.m. ay naibalik na nila ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Ito ay dahil bumaba na raw ang demand para sa kuryente. Samantala, umaasa rin ang Meralco na sa weekend ay hindi magkakaroon ng rotating brownout dahil mas mababa rin daw ang demand para sa kuryente kapag Sabado at Linggo kumpara kapag weekday. Mike? Maraming salamat Victoria Tulad.